Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay, at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon. Ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan, at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Yung nanay ko po, paalis-alis siya dun sa bahay namin kasi nga po lagi po silang nagtatalo. Kasi nga po, dun sa kanya mga ka-video call. Pag nagkikita po sila, lagi po silang nagbubugbugan, nag-aaway. Grabe po yung Panginoon kasi nawawalan na po ako ng pag-asa pero grabe po yung pagkilos niya. Gusto ko lang pong ihayag yung kabutihan ng Panginoon. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan sa aking buhay. Last 2022 po, yung nanay ko, lagi po siyang nagti-TikTok, lagi po siyang nag-FB, hanggang sa nagkaroon po siya ng mga ka-chat. Kahit po pagtulog niya, katabi niya yung cellphone niya. Dahil meron nga po siyang mga ka-chat, mga tumatawag sa kanya na sinasagot po niya. Ngayon, nakikita po ito ng aking tatay. Tapos yung nanay ko po, nawawalan na ng panahon sa tatay ko. Tapos yung tatay ko po, nadidepress siya kasi iniisip po niya na may lalaki po yung nanay ko. Umabot po yun ng 1 taon, yung nanay ko po, paalis-alis siya dun sa bahay namin kasi nga po lagi po silang nagtatalo. Kasi nga po, dun sa kanya mga ka-video call. Kinakausap ko po yung tatay ko na, "Papa, okay lang yan, ipag-pray na lang natin si mama, mawawala din yan, basta kako pakatatag ka lang." Dumating yung 2023, hindi ko po alam na sa sobrang depress ng tatay ko, siya naman po yung nagkaroon ng babae po. Opo. Tapos nung nalaman ko po yun, sobrang nag-ano pa ako kasi sabi ko, "Papa, bakit naman ginawa mo yan? Si mama nga lang, grabeng ano na yung sa akin, tapos ikaw ginawa mo talaga." Tapos sinasama po niya yung kanyang babae sa bahay namin sa bukid, dun po niya tinitira. Sobrang gulo na po ng pamilya namin. Tapos yung mga ka-LG ko po, tinutulungan po nila, pinagpe-pray po namin. Pero ganun pa rin po. 'Pag nagkikita po sila, lagi po silang nagbubugbugan, nag-aaway. 'Pag po pinapabarangay, hindi na po sila tinatanggap sa barangay kasi nga po, grabe po yung ayaw po nilang magkasundo talaga. Gusto po nila maghiwalay na daw sila po. Ayaw nilang magsama sa isang bahay hanggang sa tinanong ako, "Sinong gusto mong tumira dito sa bahay, yung papa mo o yung mama mo?" Siyempre po hindi po ako makapag-decide kasi gusto ko po mabuo po yung pamilya namin. Nung dumating po yung anniversary, talaga pong ipinag-pray ko sa Panginoon, "Panginoon, Lord, alam ko po na marami akong pagkukulang sa iyo, Panginoon Lord God. Marami akong kasalanan, Panginoon Lord God. Patawarin mo ako, Panginoon Lord God. Lord, nakikita mo na sobrang mahal na mahal ko yung nanay at tatay ko, Panginoon Lord God. Lord, idinideklara ko, Panginoon Lord God, naniniwala at nananampalataya ako, Panginoon Lord God, na aabutin mo, Panginoon Lord God, na may gagawin kang kahima-himala, Panginoon Lord God, sa pamilya ko, Panginoon." Sinabi ko po dun, "Lord, alam ko lalabas ako sa lugaring ito, Panginoon Lord God, na kumikilos ka na, Panginoon Lord God, at muli mong pagbabatiin ang nanay at tatay ko, Panginoon Lord God. Ibabalik mo yung kanilang pag-ibig, pagmamahal, Panginoon Lord God, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon Lord God, Lord." Tapos pagkatapos ko po dun na mag-pray po dun sa anniversary, paglabas ko po, parang wala na po akong bigat na dala-dala. Ang gaan-gaan na po ng pakiramdam ko na nawala na po yung pag-aalala ko, nawala na yung yung hindi ko na po sila iniisip kasi naniniwala at talaga po yung declaration ko na naniniwala at nananampalataya ako na may gagawin po ang Panginoon sa buhay ng mama ko at ng tatay ko. Pagkalipas po ng 7 days, dumating po yung Linggo, nabalitaan ko po, nag-chat sa akin yung kapatid ko na okey na daw po yung nanay at tatay ko, nagkaayos na po sila, nag-uusap na po sila.
grabe po yung Panginoon kasi nawawalan na po ako ng pag-asa pero grabe po yung pagkilos niya 'pag naniniwala at nananampalataya tayo talaga pong gagawin po ng Panginoon kasi sinabi ko po, "Lord, alam ko nananampalataya ako na tapat ka Panginoon Lord God sa iyong pangako, tapat ka sa iyong mga salita." Grabe po yung lahat po ng mga ka-LG ko, grabe po yung talagang umiyak po sila kasi ang dami po naming nananalangin. Sa mga katulad ko po na nananalangin talagang 'wag po tayong susuko na kahit po ilang years tayong manalangin na hindi pa dumarating yung pinapanalangin natin, meron pong tamang panahon para darating po sa atin yung ating panalangin po. A Aanuhin po 'yan ng Panginoon, ibibigay po sa atin sa tamang panahon. Huwag po tayong mag-question, "Lord, bakit lagi akong nananalangin pero hindi mo pa binibigay?" Huwag po tayong mainip. Kaya nagpapasalamat po ako sa aking mga ka-life group na hindi po sumuko. Marami po kaming nananalangin kasi sila po yung nakakakita ng sitwasyon ko na dumating po ako sa punto na, "Lord, sabi mo po sa iyong salita na honor your father and your mother. Pero Lord, paano ko i-honor yung father at mother ko, Panginoon? Lord, kung nasa ganito silang sitwasyon, Lord God, talagang dumating po ako sa punto na kine-question ko talaga yun na, Lord, ang hirap ng pinapagawa mo sa akin na honor your father and your mother. Kaya po talagang nagpapasalamat po ako sa kahima-himalang ginawa niya po nung anniversary. Talaga pong tunay na tapat po talaga ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen. Praise the Lord. Sa napakagandang patotoo ni Sister Melissa po, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya na nung nagkaroon ng problema yung kanyang magulang, nagkalamat ang kanilang relasyon. So, pero dahil sa nakita natin sa ginawa ni Sister Melissa na talaga nandun yung faith niya na magkakaayos yung pamilya niya, ang kanyang mga magulang in particularly ay nagkaayos. Kasi po ang faith ni Sister Melissa nung bago pa lang siya pumunta nung anniversary, pinahawakan niya na lahat ng pangako ng Diyos po ay na matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako na lahat ng ating hilingin ay kanyang gagawin. So nandun na siya, she was in the spirit of expectancy. Yung sabi nga po sa John 6:37, though all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, ang sino man pong lumapit, I will never drive away. Yan po ang pangako ng Diyos. So andun po si Sister Melissa na she was in the spirit of expectancy na talagang ang faith niya ay bago siya lumabas ng anniversary ay kakatagpuin ng Diyos na sagutin ang kanyang matagal ng panalangin na magkakaayos ang kanyang magulang. At truly nga po matapat ang Diyos, hindi po siya binigo at sinagot po ang kanyang panalangin. It was your faith that God answered you and heard you, kaya pinagpo ng Panginoong Diyos sa pinakamalalim mong deepest desires. At ang sabi nga po sa Psalms 107:9, for He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Kasi nandoon yung nararamdaman ng Diyos, yung hinagpis mo, yung faith mo na hindi ka lalabas ng anniversary na hindi mo makamtan ang iyong himala. At yun nga po ang binigay at pinagkaloob ng Diyos. It was your faith na pumunta ka doon. It was your faith na lumapit ka ng altar call at kinatagpo ng Diyos ang iyong mga panalangin, yung deepest desires. Kasi sabi nga po, you can ask me anything in my name and I will do it. Sabi ng Diyos sa John 14:13-14. And if you believe, sabi ng Diyos, you will receive whatever you ask in prayer. Yun po ang laging pinapaalala sa atin ng Matthew 21:22. Ano mang hiningin natin, if we believe, whatever we ask in prayer, we will receive. So wala po sa haba at sa iksi ng panahon dahil ang Diyos po ay isa God of order at alam niya po ang tamang panahon upang sagutin ang ating mga panalangin po, lalo pagdating po sa relasyon. Ang paalala po sa atin ng Diyos, siya po ang nagre-restore po sa lahat ng mga broken relationships. 2 Corinthians 5:18, ang sabi niya po doon, He has restored our relationship with Him through Christ and has given us the ministry of restoring relationship. So siya po talaga yon ang nagre-restore po ng mga broken relationship ng ating Diyos. Alam po natin na sinabi ng Diyos, wala pong imposible sa Kanya. I am the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Wala pong mahirap sa Diyos, sa taong nananampalataya.
at nananalig sa kanyang katapatan. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos. Ang lahat po ay alam niya. Wala pong nalilingid sa kanyang kaalaman. Pati na po ang ating mga munting dalangin. Hindi lamang po niya alam. Hindi lamang po siya nakikinig. Siya po ay tumutugon sa lahat ng ating panalangin. Kagaya po ng patotoo ni Sister Melissa. Nagkaroon ng problema sa kanilang pamilya, sa relasyon ng kanyang mga magulang. Nagkaroon na ng pisikalan, nagpasakitan, at halos humantong na sa hiwalayan. Paano nga ba ang kanyang gagawin? Paano niya sasabihan para magbago ang mga taong mas may edad sa kanya, lalo na't ito'y kanyang mga magulang? Subalit hindi po siya nawala ng pag-asa. Sa halip ay inilapit po niya, idinulog po niya sa ating Diyos sa pananalangin. Pinanghawakan po niya ang salita, ang mga pangako ng Diyos sapagkat alam niyang tutugon ang ating Panginoon. At ang sabi nga po sa 1 Peter 3:12, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." Tunay nga po na alam niyang sa ganitong sitwasyon, Diyos lang ang po pwedeng kumilos gumalaw sa puso ng tao. At alam din niya na pakikinggan siya ng Diyos at kakatugunin siya sa kanyang mga panalangin. At sabi din po sa John 15:7, "If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." At ito nga po ang ginawa ni Sister Melissa. Nanatili po siya sa Diyos. Nanatili pong pinanghawakan niya ang mga pangako ng ating Panginoon. Hindi po niya binitawan hanggang sa magkaroon ng katugunan at kaganapan. At hindi nga po siya binigo ng ating Diyos sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Kaya po ang relasyon ng kanyang mga magulang ay nagkaroon po ng pag-aayos sapagkat kumilos po ang Diyos. Nagkaroon po sila ng pagkakasundo, nagkaroon po ng pagkakaintindihan, at sila po ay nagkaayos sapagkat sa ganitong sitwasyon, Diyos na po ang kumilos. Tunay nga, walang imposible sa ating Panginoon. Talagang napakabuti niya. Kayo din po ba ay naroroon sa ganong kalalagayan? Na meron kayong hinihiling at nais niyo pong magkaroon ng kasagutan o katagumpayan? Gawin po natin ang ginawa ni Sister Melissa na siya po'y tumawag sa ating Panginoon. Subalit, maari po tayong tumawag kung tayo po ay may tamang relasyon, tamang kaugnayan. At maari po natin gawin na magkaroon tayo ng tamang kaugnayan kung tatanggapin po natin ang Diyos bilang Panginoon sa ating buhay. At kung nais niyo po, sumunod lamang po sa maikling panalangin ng pagtanggap. Tayo po yumuko at pumikit at sabihin po natin, "Panginoong Jesus, inaamin ko po, ako'y makasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong pangako sa lahat ng mananalig tatanggap sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, tunay kang matapat, Panginoon. Walang pagmamali, walang pagkupas, ay iyong biyaya, kahabagan, kapangyarihan, kabutihan, Panginoon, ay patuloy na nararanasan. Kaya, O Diyos, ang aking pong dalangin sa bawat babae at lalaki na nakikiisa sa programang ito ay patuloy mong katagpuin, katugunin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Pangangailangang pisikal, pangangailangang material, pangangailangang pinansyal, at higit sa lahat, pangangailangang espiritual. Ay patuloy mo nga pong ibuo sa kanila na walang sukat kalagyan. Maranasan ang iyong kalapitan, maranasan ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, at patuloy mong ibigay, Panginoon, ang katagumpayan, ang kapayapaan, ang kagalakan, at kasaganaan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay napagpala ng episode na ito, mangyari po lamang na
like and share upang marami pa pong kaluluwa ang maabot at sila din po ay mapagpala. Mag-subscribe na rin po tayo at click po natin ang notification bell para wala po tayong episode na ma-miss. Tandaan po natin, ang bawat problema ay may solusyon. Basta't ilapit lang sa ating Panginoon, kalakip ang pananampalataya at pagtitiwala. Sapagkat si Jesus, ang Diyos ng Himala. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.